kwartong ito ng isang dormitory sa Dasmariñas City, Cavite, nangyari ang isang karumal-dumal na krimen. Isang graduating student sa kursong Computer Science ang walang awang pinagsasaksak ng 14 na beses sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nawawala rin ang gamit ng biktima. Pinunta namin itong lugar na to sa dito namin natagpuan yung bangkay ng sinasabi. At samantala pa sa katala po, pinasarado na po. Sa paglabas ng closed-circuit television o CCTV camera, isang lalaki ang nakitang dumaan malapit sa pinangyarihan ng krimen. Sa isa pang CCTV camera sa Quirino Highway, Quezon City, nakuna naman ng video ang pagsunod ng isang lalaki sa isa pang lalaki. Ilang sandali pa, natagpo ang nakabulagta ang lalaking sinusundan. Epektibo nga ba ang mga hakbang na ginagawa ng mga otoridad at lokal na pamahalaan tulad ng paglalagay ng CCTV para mapigilan at malutas ang iba't ibang krimen? Sa kanilang murang edad na 4 at 6, ang dalawang batang ito merong panghabang buhay na sakit. Pareho silang may Human Immunodeficiency Virus o HIV. Kung pwede ko lang, saluin ko na lang lahat. Paano nga ba nagkaroon ng ganitong uri ng karamdaman ang dalawang musmos? Sa edad na 16, na-diagnose din na may HIV si Vincent. Ang itinuturo niyang posibleng pinanggalingan ng sakit, isang taong nakilala niya sa online dating application. Sobra po ako nalungkot and nagsisi po ako sa sakit ko po yung ginawa yun and bakit ako nagkaganto, nagkasakit ako. Ang nakababahala, isa lang si Vincent sa tumataas na bilang ng mga menor de edad na nagpo-positibo sa HIV. Mga 90s po, isang kaso po ng HIV ang nadidiagnose kada araw. As of February 2023, nakakapagtala po tayo ng 47 cases kada araw ng HIV sa buong Pilipinas. Bandang 1:00 ng umaga noong March 28, 2023, isang lalaki ang umakyat at nakapasok sa isang dormitoryo sa Barangay Santa Fe, Dasmariñas City, Cavite. Sa investigation natin, robbery talaga intention niya doon sa pangyayari kasi parang naiwang bukas yung steel gate at saka itong bintana. Ilang sandali pa, nakapasok siya sa bintana ng kwarto ng estudyanteng kinilalang si Queen Lian Daginsin, 22 years old. Ayon sa Dasmariñas City Police, nakita ni Lian ang suspect. Dito daw pinagsasaksak ng lalaki ang dalaga. Sinubukan pa raw manlaban ng biktima, pero nagpatuloy ang pag-unday ng saksak ng suspect. Pero iba, yung defensive wound natin dun sa braso, may 4 siyang tama rin. Ibig sabihin, nanlaban talaga itong ating biktima. Agad na tumakas ang suspect matapos ang krimen. Kinabukasan, nagtaka ang mga kaklase ni Lian na hindi siya pumasok sa eskwela. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag sa telepono. Hanggang sa pinuntahan nila ang dorm pero hindi pa rin sumasagot si Lian nang silipin nila ang bintana. Dito tumambad sa kanila ang dugoang bangkay ni Lian. Sa mga larawang ito mula sa Dasmariñas City Police, makikitang nakatakip ng unan ang muka at katawan ni Lian. May mga dugo rin siya sa kamay at iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa report po na totoo po na meron doon na babae nga sabi, biktima, na nasa loob na walang malay, na duguan. Yun po yung initial na information po na nakuha ng ating investigador. Nakarating na rin sa kaalaman ng mga magulang ni Lian ang nangyari sa kanya. Isang linggo makaraan ng krimen, natanggap ng pamilya Daginsin ang death certificate ni Lian. Nakalagay sa dokumento na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay multiple stab wounds sa leeg at katawan. 14 na saksak ang tinamo ni Lian. Natuklasang nawawala rin ang mga gamit niya tulad ng laptop, cellphone at bag. Palaisipan nung una kung sino ang suspect. Wala rin kasing mahanap na saksi ang mga pulis. Hanggang sa sinilip na ang kopya ng ilang CCTV footage sa lugar. Base po sa CCTV, dito po siya dumaan sa parkour. Ang nakakuha po sa kanya na CCTV. Sa CCTV footage na ito, kuha sa kalye malapit sa dorm. Bandang 12:39 AM, makikitang naglalakad ang isang lalaking naka-blue na t-shirt, black na shorts
nakatsinelas at nakasombrero. Papunta siya sa direksyon malapit sa dormitoryo ni Lian. Sa isa pang CCTV, makikita ang lalaki na nasa hallway na ng dorm. Dito raw siya nakapasok sa bintana ng kwarto ni Lian. Nag-backtracking po tayo ng CCTV camera ng hindi lang po dito sa dormitory ng crime scene, pati na lang po sa mga barangay. At nakakatuwa naman po at yung mga private po na establishmento na meron pong CCTV camera ay talaga po nagbigay po ng paintulot upang ma-review po itong mga CCTV na to. Kaya po natin na-trace kung saan pong iskinita, saan kanto lumiko itong ating suspect at paano po siya nagpaikot-ikot. Sa sunod na CCTV footage bandang umaga sa barangay Santa Fe, makikitang bit-bit na ng lalaki ang pinaniniwalaang bag ni Lian. Nagpatuloy sa pagkalap ng CCTV ang mga otoridad hanggang sa mahanap nila ang isa pang CCTV sa barangay San Nicolas 2, Dasmariñas, Cavite. Nasa 2 kilometro ang layo nito mula sa dorm ni Lian. Dito makikita ang lalaki na nag-alis ng kanyang sombrero at face mask. Ito raw ang naging isang malaking lead para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Ito yung ating witness, nakapagkwentuhan sa kanya. Kaya na natin na-identify agad yung suspect natin. Ang suspect, kinilalang si Angelito Erlano, 39 years old. Habang pinaghahanap ang lalaki, labis ang dalamhati ng pamilya ni Lian. Panganay sa 4 na magkakapatid si Lian. Magtatapos sa sana ng kursong Computer Science ngayong taon. Sabi niya, pag nakagraduate na ako, hindi ka na aalis pa. Ako na lang ang aalis. Hindi ka na magtatrabaho. April 1, matapos ang 4 na araw, nahuli ang suspect na si Angelito Erlano sa barangay Victoria Reyes, Dasmariñas City. Natagpuan din sa kanya ang bag ni Lian. Ang sa akin, ayoko muna siyang mamatay. Gusto ko mahaba yung maging buhay niya. Pag-usahan niya. Kasi kami, habang buhay, magdudusa ako na yung anak ko wala. Nahaharap ang suspect sa kasong robbery with homicide. So yung case na sinampan natin dito sa suspect, yung robbery with homicide. So sa kasulukuyan, nasa custody pa rin ng Dasmariñas City Police Station dito sa Barangay Burol Main sa ating temporary detention center. Malaking tulong daw ang CCTV footage para matukoy at mahuli ang suspect sa pagpatay kay Lian. Napaka-importante. Yan talagang CCTV na pag yan ang pinuntahan natin, pag yung mga witness na tao, minsan natatakot pa sila, minsan nakikiusap pa tayo na magbigay ng statement. Pero ito, 24 oras pag may CCTV dyan, nakatutok yun dyan. Pero sa ilang pagkakataon, hindi sapat ang kuha ng CCTV para maresolba ang ilang krimen. Sa CCTV footage na ito sa Quirino Highway, Quezon City, 4:53 ng hapon, nakuna naman ng video ang lalaking nakaputing t-shirt na naglalakad sa gilid ng kalsada. Ilang sandali pa, makikita rin sa video ang pagbaba ng isa pang lalaki na naka-gray na t-shirt. Ang lalaking naka-gray na damit, pumasok sa isang eskinita. Lumagpas yung isa. Tapos babalik yun ulit. Maya-maya, makikita ang paghabol ng lalaking nakaputing t-shirt sa lalaking naka-gray habang bitbit nito ang isang baril. Hindi na nakuha na ng CCTV ang sunod na nangyari. Pero sa mga larawang ito mula sa Quezon City Police, natagpo ang nakadapa at duguan ng lalaking naka-gray na t-shirt. Around 5:30, may na-receive kaming tawag through our Station Tactical Operations Center na meron ng shooting incident. So agad-agad respondihan natin ito, ating napag-alaman na ang biktima ay isang lalaki. Kinilala ang biktima na si Macmac Bautista, 35 years old. Isang tama ng bala sa ulo ang tumapos sa buhay ni Macmac. Itong victim natin ay na-involve sa dalawang insidente. No? Isa ay nung September 30, kung saan ang biktima ay ang kanyang kinakasama, shooting incident. And ang pangalawa ay nung January 3, 2023, stabbing incident naman. Marami tayong anggulong tinitignan and isa yan sa mga possibilities na ating pinag-aaralan. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaputing t-shirt na pinaniniwala ang bumaril kay Macmac. Ayon kay General
Van Luz po ng Philippine National Police Retirees Association. So enhancements na lang yung siguro ang kailangan. If there are other additional technologies, immediately available na yan with their cell phones, iPhone and Android, with their CCTVs, assisted by not only the local government but by the citizenry. They have all the available technologies. All we have to do is to know and how to adapt with it. Noong 2018, ipinanukala ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pag-i-install ng 10,000 makabagong CCTV sa buong Metro Manila na tinawag nilang Safe Philippines Program. Layo nitong mabawasan at ang mabilis na pagsugpo sa krimen. Pero hindi ito natuloy dahil sa kawalan daw ng pondo. Nitong 2022, inirekomenda rin ng DILG na ipatupad ng lahat ng LGU ang no CCTV, no business permit para sa mga establishmento. Sa panahong nakatutulong sa paglutas ng krimen ang teknolohiya tulad ng CCTV at iba pang video recorder, mapondohan sana ang mga proyektong makakaiwas sa krimen. At dahil hindi sapat ang makukunan ng kamera, paigtingin rin dapat ang pagbabantay ng mga otoridad para maiwasang may mabiktima pa. Ako si Jung Veneracion at ito ang Reporters Notebook. Ang 17 taong gulang na si Vincent na-detect na may HIV noong 2021. Nalaman ko na isang sex worker si Vincent. Nakikipagtalik siya sa mga nakikilala sa dating applications kapalit ng pera. Bakit mo kailangan gawin? Pangailangan ko din po kasi. Sabi po kasi nila is mas madali po daw yung pera dito. Hindi ko po alam na may sakit po pala na ganun may HIV po. Wala po akong alam din. Paano ka kumukuha ng kliyente at that time? Sa mga dating app po, uusap kami ng presyo, saan kami makikita or pupunta at saan po kami magsisex. Mga ilang tao na to na nakatalik mo? 20 or more. Pero nung panahon na yun, pareho kayong walang kondom? Wala po. Hindi mo alam na yung kondom ay para sa sex? Hindi po. Para bigyan ka ng proteksyon habang nakikipag-sex? Hindi po. Noong 2021, hinikayat sina Vincent na magpa-HIV test kapalit ng pagsali sa isang paligsahan. Dito na niya nalaman na may dala-dala na pala siyang sakit. Anong pumasok sa isip mo nun? Sobra po ako nalungkot. Nagsisi po ako sa sakit ko po yung ginawa yun. And bakit ako nagkaganto, nagkasakit ako. Hindi niya rin daw ito agad nasabi sa kanyang mga magulang dahil sa takot. Matagal po na panahon na pinag-isipan ko na kung paano ko sasabihin. Nagalit na sila? Hindi naman po. Medyo nalungkot po sila. Tulad ng maraming HIV positive, may pangamba si Vincent na hindi siya matanggap ng mga tao kapag nalaman ang kanyang sakit. Isang tabi nila ako na, layuan po nila ako na, ng mga kaklase ko na. Yung pandirihan. Opo. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling si Vincent sa tulong ng isang non-government organization. 3 lamang ang paraan para maipasa ang Human Immunodeficiency Virus o HIV, pakikipagtalik, ang sharing o paggamit ng mga contaminated o gamit na karayom, at mother-to-child transmission. Araw-araw, aabot sa 4 na pirasong tableta ng gamot ang kailangang inumin ng magkapatid na itatago namin sa pangalang Christian, 4 years old, at Kylie, 6 years old. Ito lang kasi ang tanging paraan para pababain ang tinatawag na viral load sa katawan ng 2 bata. Unang-una po, sinasabi niya lang po sa akin, Mama, bakit ako umiinom lagi ng gamot? Ang dami-dami kong gamot na iniinom. Sabi ko, anak, pampalakas siya ng resistensya mo, pampahabayan ng buhay mo. Kwento ni Maribel, noong pinagbubuntis niya ang kanyang bunsong anak, hinikayat sila ng barangay na magpa-HIV test noong 2016. Dito na siya nagulat sa naging resulta. Noong mga panahong yon, wala raw silang nararamdamang kahit anong sintomas. Ako po pag nagtrabaho, yung pagod, akala ko doon lang nanggagaling yung lagnat ko, yung ubo, yung pagod, yung antok na. Sa tulong ng Duyan, isang non-government organization o NGO na tumutulong sa mga mag-iinang nagka-HIV, nakapagsimula agad sila ng gamutan. Yung sa gamot naman po is libre naman po sa
Sa ngayon, undetectable na ang buong pamilya ni Maribel. Ibig sabihin, hindi na sila nakakahawa. Bangungot din para kay Clarice nang matuklasang positibo sa HIV ang kanyang 5 taong gulang na anak. Kwento niya, isang NGO ang nagpunta sa kanilang lugar para mag-alok ng HIV testing noong 2021. Kung saan loob ako nagpa-test kasi alam ko sa sarili ko na healthy ako eh. Nakita ko na ganun, sabi ko mali-mali yan, ulitin nyo yan. So inulit niya, pangalawang pag-uulit, ganun na naman. Nung nakita ko yung resulta, para akong binagsakan ng tadhana, alam mo yun. Noong mga panahon yon, nakararamdam naman ng sintomas ang kanyang asawa pero hindi matukoy kung ano ang kanyang sakit. Yung paulit-ulit yung lagnat niya, nagkakaroon siya ng allergy, kung saan-saan, hanggang sa nagkaroon na siya ng allergy sa ari niya, namamayat na siya, pumayag siya na magpa-test dun sa bahay namin. Laking gulat ni Clarice dahil matapos magpositibo ng kanyang asawa, nalaman nilang pati ang kanyang nooy 4 na taong gulang na anak may HIV din. Bali may 3 po akong anak, mga binata at dalaga na, tapos yung isang bunso. Yung panganay namin, wala. Yung sumunod, wala din. Kaya lang, nung sinabi niya na, nung doktor na, Mami, yung isa. Para akong minagsakan ng tandana kasi sabi ko sa sarili ko, bakit siya? Bakit hindi na lang ako? Kasi napakabata pa niya eh. Parang tinuldukan mo na yung kinabukasan ng anak ko, ganun. Sa datos ng Department of Health, umabot na sa higit 112,000 ang active cases ng HIV sa bansa. Noon lang February 2023, umabot sa 1,292 ang kumpirmadong kaso ng HIV. Sa bilang na ito, 645 ang nasa edad 25 to 34, 373 ang 15 to 24 years old, 236 ang 35 to 49 years old, 35 ang 50 years old and above, at 2 ang less than 15 years old. Sa datos noong February 2023, 1,277 ang nakuha sa sexual contact, 2 ang mother-to-child transmission at 13 ang walang datos. Isa raw sa posibleng dahilan ng pagtaas ng bilang ang dumaraming taong nagpapatest. Isa ito sa tinatawag nilang Sundown Clinic. Bukas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Dito, pwede kang magpa-test, kumuha ng gamot o kaya magpa-refill ng gamot. Kung natatakot ka na may makakilala sa'yo at kung saan ka nakatira, ay tumatanggap din dito sa Sundown Clinic ng mga hindi taga Quezon City. Dito sa Klinika Bernardo, nasa 2 hanggang 4 na taong nagpapatest daw ang nagpo-positibo kada araw. Dito po, hindi kami tumatawag ng pangalan. Napansin niyo po ba na dumarami ang mga bata? Opo, marami po. 50 to 70 patients kami per day. Per day? Ang testing. Ilan po yung nagpa-positive doon? Meron po mga 2, 3. Pinakamarami namin, 5 sa isang araw. Libre po ang gamot, no? So yan pwedeng balik-balikan nila. Opo. Hindi komplikado ang pagpapatest dito sa Sundown Clinic. Pagdating mo dito, kailangan mo lang magparehistro para maihanda yung iyong patient record. Pagkatapos nun, ay dadaan ka sa isang pre-test counseling. Pagkatapos ng pre-test counseling, ay kukunan ka na ng dugo para sa mismong testing. Magandang hapon po. Gaano po katagal para bago malaman kung positive o negative yung testing? Magdi-reading po tayo hanggang 20 minutes. So, lalabas na po kung reactive siya or non-reactive. So, pagka nag-confirmatory na po, doon na po tayo lalabas kung positive na siya for ng HIV. At doon na magsisimula yung treatment. Susunod, halos pabata ng pabata yung nagiging newly diagnosed ng HIV. Yung pagtaas ng mga kasong ito ay dahil din po sa disinformation about HIV. Sa Klinika Bernardo natuklasan ni Brian, hindi niya tunay na pangalan, na HIV positive siya noong 2014. Nakuha niya raw ito sa kanyang dating partner. 7 years kayong nagsama ng partner mo. Kailan mo nalaman
na HIV positive siya? Nalaman ko na lang po kasi noong 2011, doon siya nag-start ng TB po. Tapos tuberculosis po. Wala pa ako idea na HIV po yun. Kasi wala rin ako idea about regarding sa HIV. So, lack of information din po. Kung may babaguhin man daw si Brian, sana raw ay bata pa lang ay nalaman na niya kung ano ang HIV. Volunteer ka na. When it comes to HIV, kumusta ba kaalaman ng kabataan? Hindi pa sila aware. Pag may inaalala ko, sample group sila, pag pumupunta ako sa table nila, sabihin ko na, di ba gusto niyo magpa-test? Siguro sa isang grupo, sabihin natin mayroon silang 10, mayroon lang isa, minsan talaga wala. Natatakot silang magpa-test? Magpa-test. Ito rin ang suhestyon ni Rainier, isang HIV positive na ngayon ay project leader na ng Pinoy Plus, isang NGO na tumutulong sa HIV positive. Halos pabata ng pabata yung nagiging newly diagnosed ng may HIV. Yung pagtaas ng mga kasong ito ay dahil din po sa disinformation, misinformation about HIV. May provision yung batas natin ngayon, yung RA 11166, kung saan nagbibigay ng oportunidad sa mga minor de edad, 15 pataas, na meron silang access sa HIV testing or screening na hindi kailangan ng parental consent. Ayon sa DOH, patuloy ang kanilang mga programa para malabanan ng misinformation at para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga menor de edad na nagpopositibo sa sakit. Meron po tayong 184 na treatment hubs at primary HIV care facility sa buong bansa. Kasama po ang Department of Education. So kasama na po sa 7th AMTP ang pagsasama po sa comprehensive sexuality education sa curriculum. Po ay magsastart po siya sa susunod na taon, 2024, at hanggang 5 taon po ito hanggang 2029. Ang pinakalayunin ng DOH daw sa ngayon, madetect at masimulan agad ang gamutan ng halos lahat ng HIV positive na Pilipino. Goal po natin ay wala pong namamatay sa AIDS. Para sa isang sakit na walang lunas at habang buhay ng daladala ng libu-libo nating kababayan, dapat magkaroon ng mas maigting na programa ang pamahalaan para maiwasan ang maling impormasyon at para magkaroon ng mas malawak na pangunawa ang marami tungkol sa HIV. Sa ganitong paraan, posibleng mapigilan ang pagkalat ng sakit, lalo na sa mga kabataan. Ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.